Ayun, ang napag-usapan natin nung nakaraan, maarte ba talaga? Ay, hindi, yung, Oo. ano yun? Mahirap ba talaga o Umaarte lang ako, di ba? yung light affliction? Kasi, di ba, marami din tayong mga arte sa buhay na kung titingnan natin, hindi naman ganun kahirap, Totoo. no? Kaso nga lang, magpe-play dun yung side na, ay, wag mo ikumpara. Di ba? Ah, Wag mong, so, ang tanong ko doon, ano yung line? Ano? Saan yung line na maarte ka ah, o talagang hindi lang kaya sa ngayon ng iyong maturity? ah. Um, Yun no? i-remind ko lang na hindi lahat naman ng pagkukumpara ay mali. Kasi Okay. katulad dito sa Bible, may sinasabi, compare to the glory of, Mm. may mga time na yung Biblia is nagkukumpara in a better Oo, way. ma-offend pag ganun. Ah, Ano ba ang pangat ng pagkukumpara? ang pangit na pagkukumpara is yung sabihin natin na tinitignan mo yung sarili mo na mas mababa sa parang false humility. Yun. O kaya Yung naman, kabila naman, mas mataas naman. yung kabila naman, yung high estimate ng High sarili. esteem Yun. ka naman. Iba, kukumpara mo yung sarili mo, ano. Ang ano lang naman dito, madami tayong mga sa tingin natin is problema, pero kapag nakita natin yung suffering talaga na dapat danasin ng isang Christian, o yung katulad nila Paul, sa cause na talagang pinaglalaban nila, Yes. light affliction lang. Kasi, mahirap na talaga in the normal state of mind yung mga pinagdaanan ni Paul. Shipwreck and then lahat, di ba? Yung tawag dito, yung pag-ostracize, yung pag-ano sa kanya, paghagupit sa kanya, at marami pang iba. Pero hindi niya yung tiningnan na parang sobrang kawawa ako. Yes. Dun sa goal niya. Dahil meron siyang goal, hindi yun iniinda. Yes. O hindi yun masyadong problema. At ang sinabi pa nga dito ni Pablo is, yung mga yon ikukumpara ko sa problema sa simbahan. Diba? Mas Much greater concerned yan. ako dun sa simbahan. Ano ba naman wala akong makain? Totoo Ano ba din naman naman. malamig? Totoo din naman. Kaso nga lang, may mga tao, they profess to be Christian, pero yung mga physical lang, naiyanig na. Yun. Sa pagdating na about sa concern sa others, kunyari sa church, as a whole, doon nawawalan ng care. Totoo. Di ba? So, baligtad. Ano? Kaya siguro niya sinabi na yung much greater sa kanya na burden yung bagay na yun, yung simbahan. Kasi yun yung mas importante. Yun yung mas binibigyan ng value. Ngayon, maganda yun na assessment tool para makita kung saan yung value natin sa buhay. Saan tayo madalas mainis? Saan tayo madalas magreklamo? Diba? Yun ba ay mas importante ba sa mga dapat nating i-pursue sa buhay? Okay. Diba? Nagreklamo tayo na mainit ang panahon. Ano pa ba? Marami. Gastos. Mayroong mga issue sa simbahan tapos hindi tayo concerned. Hindi tugma. Hindi tugma. Yun na nga. 5 na tayo. Sige. 1. Alam namin na pag nasira na itong tent na tinitirhan natin dito sa lupa, itong katawan natin, bibigyan kami ng Diyos ng bahay sa langit na hindi ginawa ng tao at hindi na yun masisira kahit kailan. Ito actually medyo may simple comparison na to. Na itong katawan na to kapag namatay na, syempre hiwalay yung spirit natin. Syempre, yung spirit na ito is ilalagay ni God sa isang katawan na hindi na perishable or hindi na nade-destroy or namamatay. Yun yung tinatawag na glorified body. Kumbaga, ito, yung sinasabing tent dito, yung katawan natin. So, kumbaga, temporaryo. kumbaga, this is an encouragement na kahit na kumulubot yung balat natin, kahit na sabihin natin tumanda, humina, kumbaga, it is an encouragement more to us na
habang humihina yung ating physical na body, papalapit tayo ng papalapit dun sa glorious na body. Kaya, wag nating poonin yung katawan. Physical, di ba? Yung physical. Doon mahalaga ang physical kasi ito yung shell nung ano. Hindi man natin sinabing wag kang maligo, wag kang mag-ayos. Hindi naman ganun. Asakatin lang, wag mong popoonin. Yes, exactly. Di ba? Na parang yun na lang, ay bakit ganito na ang aking pores? Ang dami ko ng pores. Pero ano yan, common na insecurity yan ng mga high school and college, di ba? Ang problema lang doon kapag na-exceed niya yung concern doon sa mas mahalaga. Yes, parang yung kahano, di ba? Pero paano nga ba yung ganun? Ano? Kasi yung mga iba, parang gusto nila magpa-enhance. Nga ng ilong, gusto nila magpa-brace. Okay. Paayos ng ipin, ano yung tawag yung facial, yung parang Botox. pinapapayat ba yung mukha? Binabatak ba yun, B? Botox yung binabatak para yung wrinkles Alam ko parang meron na minamassage. Facelift. Parang papayat yung mukha. Facelift. Ang sa akin naman, kunwari, afford mo naman. Hindi naman kalabisan sa'yo. Hindi naman kalabisan sa'yo. Huwag lang maging disorder na parang doon ka na lang lagi naka-invest. Yun naman sana. Kunwari, papabrace o kaya sabihin natin. Yung retoke, sir. Anong view mo sa retoke? Topic na natin yan nakaraan. Wala lang. For example, na-aksidente. Diba? Kunwari, meron naman talagang pwedeng gawin plastic surgery para umayos yung okay lang. Kasi pwedeng gawa ng teleserye yun. Kasi kahihiyan din yun. Parang, kunwari, maiaayos naman, hindi okay lang kahit hindi na ayusin. Hindi, may maayos nga eh. O di, take mo yung option na maayos. Yung hindi maayos, hindi. Yun. Sagad na yun. Pero yung retoke na ayaw mo or yung parang hindi ka goods? Pangit naman galing sa akin pero syempre yung patatango si ilong kahit na yung iibahin mo. Yung iibahin mo yung form. Ngayon, sabihin, bakit yung pagpapabrace? Hindi naman iniba yung form nung ngipin ay inalign. Kasi minsan, hindi nakakahinga na maayos o kaya nagbi-build up yung tartar dahil yung pagkakadikit-dikit niya is hindi maayos. Hygiene din kasi yun. Pero yung kunwari is, gagawin mo elf yung tenga mo. Meron ng ganun. Yung lalagyan mo ng tattoo yung mismo mata mo. May mga ganun, di ba? Yun is, medyo off na ako doon. Kasi uso ngayon yung nagpapaayos ng ilong, di ba? Sa mga vlogger Ang unang form daw ng self-love ay pagtanggap sa, again, hindi nga sa akin tamang manggaling yun, is tanggapin at mahalin mo daw yung ilong mo. Paano? Pero paano yun kung nagparetoke na sila? Welcome pa ba sila sa Christianity? Oo naman. Kung nagparetoke, dinaretoke na eh. Huwag mo lang maging lifestyle na basta't may makita ka insecurity sa katawan mo Palitan mo. Dapat dumating ka sa point ng buhay mo na hindi lahat ng papalitan mo. Yeah, exactly. Mo, kasi ako, wala naman ako against ako nakakalbo na. Nagpa-treatment. Kung hindi naman niya na, ang tawag dito, hindi naman niya na supersede yung duties and responsibilities sa kay God at hindi naman yung nagpapatakbo ng buhay niya, okay lang, alam mong problema doon. Hindi kasi maganda yung, malalaman kasi yan sa heart ng tao, ba't niya yung ginagawa. Di ba? Minsan kasi for vain glory di ba? Gusto ka lang ako magpalaki ng katawan para madaming mga babae ang mahumalig sa akin. Tapos sa babati siya, mga lalaki, uy bro, okay na yun. may napakita akong meme na gano'n yung para ba, ang lagi daw bumabati. Appreciate pa daw yung kapwa niya nag-gym. Tapos yung babae daw parang bihira daw. Di ba nonsense din so kumbaga, hindi naman tayo against kung magbabodybuilding ka. Wala. Sige. Wag lang sana na yun na yung mas mahalaga sa'yo. At hindi lang yun. Napakadami pang mga bagay. Pero isa yun sa mga bagay na pwedeng umagaw sa atin sa oras, sa tawag dito, lakas natin. Para i-google sa mga mas maimportante. Mas mahalagang bagay. Lalo na yung eternal value. Yun naman yun 2 to 4. Habang nandito pa kami sa lupa, gusto na naming tumira sa bahay na galing sa langit. Gusto naming isuot yun para hindi na kami hubad. Habang nandito pa kami sa tent,
yung katawan namin, dumadaing kami at nahihirapan. Hindi sa ayaw na namin itong katawan na ito, pero gusto kasi namin gamitin na yung panlangit para mapalitan yung katawang namamatay ng katawang may buhay na walang hanggan. Yung katawan kasi natin na to is, nung nag-sin yung tao, is nakorrupt, naging fallen. Ulitin ko nung kinreate yung katawan ni Adam and Eve, hindi yun fallen. Okay? Naging fallen lang nung nag-sin. Di ba? Kasi yung death pumasok sa, sa mankind nung nag-sin yung tao. Ngayon, syempre, bilang, part ng corrupted na world, syempre, nagdedicay yung katawan natin, ayaw. Tapos, susceptible itong katawan na to sa temptation, even sa sickness, diseases, di ba, sa mga irritations, ganyan, lahat. So, kumbaga sila, gusto na nila na mapalitan to ng ibang parang yun yung way nila katawan. Na nagsusumigaw sila na ayaw na namin dito, ganun. Oo. However, hindi naman nila sasabi na gusto nilang mamatay. Hindi sila suicidal. Oo, hindi nila sasabi na, ang sasabi lang kung pwede lang. Syempre is... Kung papipiliin lang ako. Kung ikukumpara natin. Diba? Parang ganun. Ngayon, ang sinasabi naman dito Sorry na, smindot ko. Hindi, okay lang. Ang sinasabi na hindi tayo hubad or naked. Hindi tayo espiritu na pag namatay tayo, spirit na lang tayo, wala na. Lalagyan niya ng glorified body. Kasi sa mga Greek philosopher, para sa kanila, ang pinakamataas na form ng isang tao is kapag naging bodiless spirit. Yung walang body. Kasi para bang one ka with the universe, your energy is free, ganyan. So, kumbaga, hindi ka nakakahon sa isang shell. Hindi yun ang purpose ni God. Gusto ni God, kahit spirit tayo, meron pa rin tayong katawan na kayang humawak ng mga material na bagay. Kung glorified body, humawak ng mga glorious na bagay. Hindi spirit lang na bulong-bulong tas ihip-ihip dyan. Hindi siya ganun. Yan. Hindi siya parang superficial. Oo. Tsaka may limitations. Weird. May mga limitations kasi din itong katawan na to. Diba? Tumatanda. Diba? Tapos masakit na yung likod, di ba? Papagod. Masakit yung ulo. Masakit yung ulo. Kanina, di ba? Nag-uusap tayo. Masakit yung ulo ng ganito. Nalipat sa ganito. Si chemical. Yun lang. Ayun. Ang gusto lang ditong sabihin din ni Paul dito is naghuhumiyaw nga. Naghihirapan. Dumadaing kami at nahihirapan. Ngayon, yung pagdadaing ba na ito ni Pablo ay makukonsider natin ang arte naman ni Pablo? Bakit hindi naman. Iba kasi yung... Righteous daing ba to? Righteous daing? hindi naman. Iba yung sinasabi mo ang reklamo mo kay God sa... petition sa nirereklamo mo si God o nagrereklamo ka kay God. Kasi isa, ini-inform mo naghihingi ka ng wisdom or ng help kay God regarding dun sa mga circumstances sa buhay mo. Yung isa naman, nagagalit ka kay God, bakit ganun yung buhay mo? So, mas tama yung una. Inilalapit mo kay God yung situation and problem mo para tulungan tayo ni God na i-address. Hindi si God ang problema. Ayan. Next, 5 to 8. Ang Diyos ang nag-prepare sa amin para sa pagbabagong ito. Binigay niya sa amin ang Espiritu bilang patunay na mangyayari nga ito. Kaya laging malakas ang loob namin. Alam namin na habang nandito kami sa katawan namin sa lupa, malayo pa kami sa bahay na pinrepair ng Panginoon. Kasi yung paniniwala namin ang guide namin sa buhay at hindi yung mga bagay na nakikita. Malakas ang loob namin kaya mas gusto pa naming iwan ang katawan para makauwi na kami sa Panginoon. Okay. Dito sa part na to, teka lang, balikan ko lang. Ayan. Ang guarantee daw natin na one day is makukuha natin yung glorified body is kapag yung Holy Spirit is nasa atin. Sir, paano kung malalaman na yung Holy Spirit ay nasa atin? Ginagambala or nire-remind niya o niyuyugyug niya yung ating kaisipan patungkol sa sin, righteousness, and judgment. Diba? And He will convict the world of sin, righteousness, and judgment. So, dahil doon,
dahil nako-convict ka, nakokonsensya ka, at nadadrive ka na sumunod, nakikita mo na Nag-work. at saka merong glorious body na naghihintay sa atin one day. At saka, di ba, yung sinabi lang ni Jesus na magpe-prepare ako ng matutuluyan nyo pagdating. That's already another promise, di ba, na dapat nating panghawakan. Ngayon, ano tong sinasabi na we walk by faith and not by sight? Yan eh. Madala siya sa mga Christian song. Itong walk by faith and not by sight is, hindi natin tinitignan yung physical na kahinaan ng katawan natin ngayon. But we are looking forward doon Yun sa... ang premise at context nun. Yes. Kundi naglo-look forward tayo doon sa glorified body na kung saan hindi na natatanda, hindi na magkakasakit, hindi na malulungkot. Yun yung purpose nun. Kadalasan kasi walk by faith, not by sight. Ginagamit yung mga ibang pastor para manipulahin yung mga miyembro. Kahit di mo naiintindihan, you walk by faith, sunod ka lang sa akin. Diba? Parang ganun, ano? Kahit di mo walang logic, ano? Parang ganun eh. Parang pinapalabas nila ang Diyos ayaw ng logic. Ganun, ano? Parang isugal mo. Parang ganun ang gusto ng mga ibang pastor. Hindi po yon ang gustong sabihin ng Panginoon sa we walk by faith, not by sight. It is not blind faith na walang kadahi-dahilan at walang kaano-ano'y susunod ka lang, di ba? Nang walang katuturan, na isusugal mo yung ano mo. May mga ganun eh. Parang, paano ba? Mag-resign ka sa trabaho mo and test God kung ano ang Test God. Di ba ganun? Di ba? Parang magbigay ka ng tithes mo and you will know na subukan mo. Di ba? Parang ganun. Subukan mo. Isang mahala ka eh. Di ba? Ganun yun eh. So, hindi po yun yung sinasabi dito na we walk by faith. Not by sight. Yung we walk by faith and not by sight na tinutukoy dito is huwag tayong tumingin doon sa limitations ng ating bodily capacity. Kaya nga ito na, may binanggit din dito. Kanyari ganito, sir. Kasi kadalasan sorry Okay lang. yung marami akong utang. You do not walk by faith. You do not walk by sight, walk by faith. Huwag mong tingnan na marami kang utang. Okay. Yan. Yun naman ay denial ng responsibility. Denial ng reality. ng reality, Pwede kasi parang nagiging in the guise of hindi ito ang realidad ko. Ito ang sa spirit realm. Parang iba dito sa nangyayari sa akin sa totoong buhay. Iba ang gusto ng Diyos sa akin. Remember, before we tell ourselves yung mga bagay na, it's very important na meron tayong self-assessment kung totoo ba yung ganung bagay sa atin. Yung tool nga din sa Blay minsan yung tool na ginagamit natin sa self-assessment, hindi okay. Kaya pumapasa ka, ito hindi dapat kapasa-pasa. Tama. Ayun. Wala Okay, dito tayo sa 9. Teka lang. Pag sinabing present with the Lord but absent in the body, ibig sabihin, patay na. Patay na. Kaharap na si Lord. Pag sinabi naman na present in the body but absent in the Lord, ibig sabihin, nandito pa tayo sa lupa. Yun lang para malinaw yung ano. Next, 9 and 10. Pero ang gusto talaga namin ay mapasaya siya. Nandito man kami sa lupa o kasama na ng Panginoon. Okay. So regardless. No? Kasi lahat tayo haharap kay Christ para i-judge niya at tatanggapin natin kung anong deserve natin. Depende sa ginawa natin. Okay. Mabuti man o masama. Habang nandito pa tayo sa lupa. Hanggang 12 ba? Hanggang 10 lang. 10 lang. Okay. So, 9 and 10. Yung judgment na sinasabi dito, hindi yung white throne judgment na sino pupunta na langit, sino pupunta ng impyerno. Itong judgment na sinasabi dito is among Christian. Sino dito yung good deeds nila ay mananatili, sino dito yung good deeds nila ay sabihin natin na masusunog ng buo. So, itong judgment na to, hindi na yung kung sino yung ligtas o ligtas. So, reward to? Pwedeng reward or sabihin natin na no reward. Kasi may mga tao na paano ba? Akala nila yung dami ng service na ginagawa nila para sa Diyos is nagbi-build sila ng mansion. Ng mansion sa
heaven. Kayamanan daw kasi, di ba? Parang store up yourself treasures in heaven. Oo. So, kumbaga, only to find out na nung iniharap siya sa mata ng Diyos, nung iniharap siya sa justice ni God, kulang. Kaya nga mayroong linya sa Babylonia na tinimbang ka, ngunit kulang. Mene tekel parsin. Yeah. Kasi, pwedeng ang assessment natin sa sarili natin is talagang ibe-bless tayo ni God sa area na to. Para kay God is ano lang yun, hay, wood, and stubble. Matutupok lang siya ng apoy. Pero yung tao, save naman. Hindi to usapin ng salvation. Usapin to if marerewardan ka ba or hindi. Yung bigat. Oo. Ngayon, ang aim natin is what? To please God. So, kumbaga, it's very important na yun yung desire natin gawin. May binabasa ko kagabi is paano i-overcome yung habitual sin. Sabi ni John Bloom ng Desiring God, para ma-overcome yung habitual sin, hindi necessarily na kailangan mo ng mag-deny lagi ng sarili mo. Ang mas sinuggest niya nung pinakikinggan ko is tawag dito, mas maging masaya at kontento ka dun sa goal mo na mapalapit sa Diyos, na mag-glorify yung body mo. Di ba? Denying to self. Yung isa, mas mahalin mo yung effect or sabihin nating result. Parang ganito. Gusto mong gumanda yung katawan mo, kaka-gym. So, ang lagi mo iniisip, denying to self. Hindi yun ang motivation mo. Ang motivation mo is yung magandang katawan. Dahil mas gusto mo itong... Positive reinforcement siya. Kumbaga, dahil mas gusto mo itong gumanda yung katawan mo kahit na mahihirapan ka, yun. Hindi siya passive or defensive yung dating. Nagsisin daw kasi yung tao kapag iniisip niya na yung paggawa ng tama is less happier than sin. Di ba? Ganun din naman Bakit mo pinapatulan yung tukso? Kasi this is more pleasurable kaysa sa hindi mo gawin yung kasalanan na yun na ultimately, yun yung much pleasurable sa spirit. So parang pumipili ka lang ng flesh or spirit. Flesh or spirit. Next, dito na tayo sa 11 hanggang 11 lang. Dahil alam namin kung paano matakot sa Panginoon, kinukumbinsi namin ang mga tao na lumapit sa Kanya. Kilala ng Diyos kung sino kami, kaya sana sa puso nyo, kilala nyo rin ako. Itong tinatawag na terror of the Lord, para ito sa mga tao na hindi pa kilala yung Diyos. Talagang matatakot ka sa Diyos kasi kaya kanyang papuntahin ng impyerno. Huwag kang matakot sa isang tao na kayang pumatay ng katawan, kundi matakot ka sa isang persona na kayang pumatay hindi lang ng katawan, kundi ng espiritu. Yun. So, kumbaga, itong message na to ay para sa mga hindi totoong Christian. Kasi terror of the Lord So, kumbaga, parang bago pa lang sa Christian life. Pero, ikaw bilang saved, ang motivation mo na ay hindi terror from the Lord. Ang motivation mo na ay mahal mo ba ang Diyos? Yun ay motivation mo. Hindi takot ka sa Diyos, kundi mahal mo ba yung Diyos? Ano pa ba dito? Yung nag-operate ng fear, Oo. Okay. Perfect love casts out fear. Yes. Hindi sa nagyayabang na naman kami sa inyo. Nagyayabang na naman. Gusto lang namin na magkaroon kayo ng dahilan para maging proud kayo sa amin. Okay. Para may masabi kayo sa mga taong pinagyayabang kung ano ang nakikita ng ibang tao sa panlabas at hindi yung tunay na pagkatao. Totoo naman. Actually, hindi naman nagyayabang si Paul dito. May dami bang nang judge kasi sa kanya? Ganon? Maraming nang kikriticize kay Paul kasi, kumbaga, di ba si Paul na persecute, ganyan. Sabihin natin nahamak, ganyan. So, para sa mga Corinthian Christians, mahinang klaseng leader yun. Hindi. Dapat palaban ka nga, dapat patulan mo si Paul, hindi niya pinatulan yung mga ganong bagay. Instead, kahit na ganyan na sabihin natin na alam niyang walang believe yung ibang Corinthian Christian sa kanya,
still yung malasakit niya sa church, andun pa din. Pero it would be better na suportado sana siya ng mga Corinthian Christian kasi sila yung dapat mas nakakaunawa sa kanya. Yun. Sadly, hindi ganun yung nangyari kay Paul. Kaya, they receive a letter. Yeah. Diba? Marami pa. Next, 13 to 15. Baliw ba kami? Para yun sa Diyos. Matino ba ang isip namin? Para yun sa kabutihan nyo. Pagmamahal ni Christ ang nagahari sa amin. Kasi sigurado kami na may isang taong namatay para sa lahat. Kaya parang namatay na rin ang lahat. Okay. Minsan hindi maunawaan ng mga tao bakit iniwan natin yung kamunduhan, ito yung pinili natin. So, parang crazy si Paul. Oo, parang... Parang, even nung nagte-testimony si Paul sa harap ni King Agrippa, di ba? Na parang pagpapalit yung posisyon mo. Oo, tapos pinapersuade pa niya si King Agrippa na baka maging Christian siya in one sitting or talking eh. So, ang tingin nila kay Paul, parang baliw. Pero para sa kanya, yung pagiging baliw namin, if mag-guide namin kayo kung paano ang tamang pamumuhay, o if we are, yun nga, crazy, it is for God. Sir, yung pagiging Christian ngayon sa society, baliw pa rin ba? O na-Christianize yung mind? Check. Kung ako na rin ang Christian, pero yes, napupuot pa rin ang mga tao sa tunay na Christian. Tanda mo yun na napopoot pa rin ang mga tao sa mga tunay na Kristiyano. Pero again, hindi baliw si Paul. Ano yung mga parang baliw na ginagawa ng mga Christian sa mindset ng mga normal peoples? For example, iniwan mo yung high-paying job mo para makapag-serve sa church. Parang kalokohan yun, di ba? O yung mga ganong bagay. Pwede. Ano pa? Sabihin natin na yung mga nag-worship ng maingay, gano'n. Kung yung worship na maingay, sabihin nating si God naman talaga yung nag-glorify. Di okay lang. Kasi, di ba, kisa Psalm, yung gumagamit sila ng mga symbols, di ba? Yung maingay talaga kapag nag-worship sila kay God. Ano yan? Pero may mga ganun nga. Yung mga ang tawag dito, bahay, hindi na si God yung talagang natataas. Mali na 'yon. Ngayon, sabi dito, for the love of Christ compels us because we judge thus. So again, ang motivation natin para mahalin yung kapwa natin, para ibigay natin yung best natin sa ating kapwa ay love. Ayan. Alright. Next, dito tayo sa 16. Mayayari pala natin eh. Of course. Mula ngayon, hindi na namin ginajudge ang kahit sino gamit ang standard ng tao. Oo naman. Noong una, ginudge namin si Christ sa standard ng tao. Pero hindi na ngayon. Okay. Hanggang saan, sir? Hanggang doon lang sa 16. Tandaan natin, bakit we regard no one according to the flesh? Una, dahil hindi na tayo tumitingin lang sa mga material na bagay. Mas nakatingin na tayo sa spiritual na mga bagay. Kasi ginudge na si Jesus, parang magiging Messiah yan, no? Diba? Oo. Magiging Messiah yan. Anak ni Joseph, walang pinag-aralan. Pero they were proven otherwise. So hindi dun makita, no? Yung sa mundo kasi kailangan aral ka, kailangan dumaan ka sa ganitong training. Although mahalaga pa rin naman yun, di ba? Hindi naman natin sinasabi na diploma diskarte kay Jesus, di ba? Hindi naman gano'n. Pero gusto lang nating patunayan at napatunayan sa Biblia na hindi lahat ng mga ways o scheme ba, ng men is yun na yun. Yun na yung totoo. Yun na yung tama. Di ba? Kasi minsan ginagawa nating formula eh. Gusto natin na meron kaming formula dito na pagpasok mo, paglabas mo, ibang tao ka na. Hindi naman yung formula nagpapaborn again na isang tao. Kundi yung Holy Spirit. Ito mo, yung mga disciple ni Jesus, di ba? Mga uneducated pa nga. Madalas na judge. Unlearned. Unlearned.
Tapos yung mga maalam pa sa Torah or sa Old Testament, yung panahon na yun, sila pa yung hindi naka-recognize kay Jesus exactly. na Messiah. So minsan yung knowledge natin kapag hindi natin na-apply sa tama niyang kalagyan, yung pa magiging hadlang para makita natin ang katotohanan. Katulad ngayon, napakadaming knowledge sa mundo na kung ano-ano ng mga isim. Totoo. Diba? Hindi nila na-acknowledge ngayon yung katotohanan. Kaya it's very important. Kadami kasing ngayon, uso. Yung mga woke. Diba? Kailangan relationship muna. Ganon. Kailangan gawin nyo muna to bago mo kami pagsabihan. Parang actually, may nakakausap ako siguro way back pa, na parang ayaw niyang tanggapin yung sinabi kong katotohanan. Dahil yung, kung ganito mo lang dapat sinabi, baka, ba't ganun ka Hindi, ako? dapat humble enough din tayo na kahit gano'n ka-harsh yung correction sa atin, alam naman natin kinokorek tayo, pakorek na lang tayo. Actually, parang hindi pa nga harsh eh. Minsan parang, kung sa iba, paano ba? Sige, kaya mo yan. Kung hindi sa'yo manggaling eh, ba't sa'yo pa nanggaling? Parang gano'n. Guess mo ba yan? Kasi ako'y nakakita. Oo, parang gano'n eh. Yes. Kumbaga, ano lang din, bias lang din siguro yung tao na yun. Siyempre, ayaw nating nakokorek tayo. Nature natin yun. Nature ng mankind yun. Kahit ako, kahit ano. Pero, merong time na isipin mo, totoo, minsan di sinabi niya, di ba? Darating na ganun. Una kasi yung reaction mo, pag nakorek ka, magre-repel ka eh. Defense mechanism mo. Alangan namang, oo. Bihira, pero may ganun. Tama ka nga, oo nga. Di ba? Bihira yun. Pero, maganda nun, yung pag-uwian na, nag-iisip ka, di ba? Kunyari sa debate nung mga high school tayo, pag-uwi na. Ang mahalaga, humble yung heart natin na tumanggap ng mga reminder, corrections, ganyan. Yung hindi kasi, hindi tayo makakapagsimula. Yes, exactly. Sa ano. Ang sinabi kasi dito, ginajudge yung gamit ang standard ng tao. Alam naman natin na yung standard ng tao ay flawed. Oo. Ngayon, maliban na mag-judge per se, actually hindi. Hindi diba? naman. May righteous judgment na tinatawag. Pero hindi sa standard na ng tao yun. Siyempre, standard ni God. Kapag sinabi ni God na may command na napakalinaw, tapos i-ignore mo, tapos God, sagutin mo ko. Ikaw may kasalanan. Oo nga, malinaw na yung standard. Hindi na ng tao to. Standard na ng Diyos. Hindi mo na pwedeng gamitin yung card na do not judge me. Dahil hindi na to standard ng tao. Standard na ng Diyos yung pinag-uusapan din. Basic. Basic. My favorite, 17. Kaya kung nakapag-isa ka na kay Christ ang isang tao, bagong creation na siya. Wala na yung luma, bago ng lahat. Okay. So kung pinakikita dito yung power ni Christ na linisin talaga yung kaisipan at puso ng tao. Remember, whatever our hearts condemn us, God is greater than our hearts. Kahit hindi perfect yung conscience natin, kahit hindi perfect yung action natin, tandaan natin na si God is greater than doon sa emotions natin. Therefore, there's now no condemnation. Yung sabi ni Che, parang meron siyang sinabi si Che na term. Sabi ko, siguro hindi condemnation yung tamang term. Siguro assess mo yung sarili mo. Kasi kung, kunyari, ang naging term niya kasi is ako kasi minsan kinokondemn ko yung sarili ko na nga, baka mali ako. Sorry. Baka ako hindi condemnation, baka assessment na nakikita mo na mali ka nga. Pero yung condemnation kasi ang ibig sabihin noon, siyempre kinokondemn mo yung sarili mo na parang wala ka ng pag-asa. Siguro mali ka lang ako ng term. Maganda, nag-a-assess ka. Yes, self-assess. May mali. At honest ang assessment, hindi sa tingin mo lang. Sa tingin mo, may mali ka, hindi, maganda yon, good start yon, pero hindi doon magtatapos. Yes. Kasi pwede rin naman na tingin din ng iba. Maganda rin kasi yung salain niya ng tingin ng iba. Ano yung tawag sa ganun? Yung tingin mo sa sarili mo, tingin ng iba sa'yo. Ano yung tawag sa ganung? Johari's window. Johari's window pala yun. Yung alam nung lahat, alam mo, hindi alam ng iba. Alam nung iba, hindi mo alam. Para saan yung practice na yun? Reality check. Oo din. Tsaka para hindi mo i-judge yung ibang tao. Okay.
Kasi maintindihan mo na, kaya pala, tawag dito. Hindi, sige, basta pahaba pa eh. Parang ang point lang is, bilang isang new creation, ito na lang, kasi binanggit yung, nabasa na ba natin to, itong new creation? Ayan, bilang isang new creation, ang perspective mo na is yung mga makalangit. May binabasa kami sa John chapter, John chapter 17 eh. Ito, isingit ko lang, John 17, yeah. Sabi ni Jesus, pinagpe-pray daw niya yung mga disciples, hindi daw yung world. di yung world. Doon sa Tagalog, hindi yung makamundo. Isipin mo, bakit hindi yung world? Kasyado naman ni Jesus, para napaka-unmerciful naman ni Jesus. Inclusive, exclusive siya. Oo. Actually, hindi unfair si Jesus. Actually, for the benefit nga ng world na pinag-pray ni Jesus yung disciples. Kasi, pag sila nag-mature, naging salt and light ng earth, mag-evangelize yung mga yan. Mas marami pa makakilala sa Diyos. Yun yung new creation. So, kumbaga, yung new creation is merong repentance. Hindi yung nagpapanggap ka lang na okay ka na sa loob ng church, sasabihin mo new creation ka, pero hindi naman na-transform yung heart. Kasi nagpalit ka ng pangalan. Oo. Alis go. Yeah. Hindi, dati uso yun sa mga encounter, magpapalit ka ng name. Actually, meron naman totoo dun sa encounter. May totoo naman na nagbabago dun. Kasi dun siya nakapakinig na salita ng Diyos. Pero siguro ang problema lang dun, we cannot pronounce na dahil dumaan ka dito, nag-encounter ka na, matik, sapul ka. Hindi ka na. Hindi ka na ng salvation. Hindi ka na nag-work. Yes. Para ka pong naghahagis ng lambat sa salvation. Lahat ng, parehas kayo nang nadidinig, pero yung mahuhuli mo, hindi mo alam kung sino. Okay. Doon na tayo sa 18-19. Mayari na tayo. Ginawa ng Diyos ang lahat ng ito sa tulong ni Christ. Naging mga kaibigan kami ng Diyos mula sa pagiging kaaway at binigay niya sa amin ang misyon na gawaing mga kaibigan din niya ang iba, nagawing kaibigan din niya ang mga iba pang mga tao. Hanggang 19, no? Ibig sabihin, dahil kay Christ, tinuturing ng Diyos na kaibigan ng mga tao at pinapatawad niya ang mga kasalanan nila. Tapos, binigay niya sa amin ang mensahe kung paano magiging kaibigan ng Diyos ang mga tao. Remember, niligtas tayo ni God. I am a friend of God. Yun. Remember, niligtas tayo ni God sa sarili niya. Sarili niyang wrath. Okay. Kasi iba, niligtas tayo ni God sa sarili niya? Sabi ko, yes. Kasi obligado na si Jesus, si God, ay mag-perform ng punishment and justice sa kasalanan ng buong sanlibutan. Attribute niya kasi na justice. Yung justice. And katarungan. And wrath. Yeah. Okay? Hindi kasi pwedeng wala lang ganun eh. Hindi pwede na yung favorable lang na character ang kunin natin kay Christ, tapos yung hindi favorable, ayaw na natin. Magiging idolatry yun if ang gusto lang natin na Diyos, yung puro yung maganda lang yung yung term nga ginagawa, yung term nga na ang gusto kong Diyos ganito. Di ba yung term na ang gusto kong Diyos ganito, ikaw ang Diyos ng sarili. Totoo yun. Kasi, idolatry yun. Gusto mo? Bakit ikaw ang nagde-decide? Hindi dapat ikaw yung nagde-decide. Ngayon, eto maganda, no? Yung Ministry of Reconciliation, sabi dito, who has reconciled us to himself. Saan ka nakakita na kung sino pa yung wala namang kasalanan at mali, siya na yung nag-adjust para ayusin yung relasyon natin sa kanya? Di ba kapag may magkaaway, para bang mauna siya. Mauna siya. Siya yung mali eh. Pero kung makikita natin, pareho sila nagkamali. Pero dito sa part ni God, wala siyang pagkakamali. Pero siya pa siya pa rin yung nagpakumbaba at saka nag-reach out the audacity minsan ng mga tao. Tapos may mga babababaw na tao, tignan mo, nagsorry. Ibig sabihin, siya yung mali. Hindi mo naintindihan. Not realizing na nagsorry siya para siya na nga ang Yes. Dapat nga ang maramdaman mo, hala. Mali nga ba't siya pa yung nagsorry? Di ba dapat ako? Pero naging proud pa, no? So, ang pinaka-point nitong tas ang point nung verse na to is gumawa ng paraan si God, hindi siya require para iligtas tayo. Tignan mo hindi tayo require iligtas ni God, pero gumawa siya ng paraan para i-rescue niya tayo. How?
through the death of Jesus Christ at the cross. Yan. At the cross, At sabi dito, yung kasalanan natin hindi ikinabit sa atin, kundi ikinabit kay Christ. Para lahat ng mga kanya nung namatay si Jesus is substitution. Save. Next, 20. Mayari na. Kaya mga representatives kami ni Christ at ginagamit kami ng Diyos para manawagan sa inyo. Nakikiusap kami alang-alang kay Kristo. Makipag-ayos na kayo sa Diyos. So kumbaga, hindi mo na hinihimok dito. So kumbaga, hindi mo na tinatakot yung tao na kapag pinagpatuloy mo ganyang buhay, pupunta ka impyerno. Hindi na ganun yung approach mo. Kundi ina-encourage mo yung mga tao due to the grace, mercy, and love ni God. So kumbaga, ang pinipreach mo na is kung paano mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. So, what is the purpose? Ang purpose ay mag-repent yung mga tao at sumunod sa Diyos. Although, syempre, yung judgment ni God, we can say that as a warning pa rin naman. Totoo hindi naman. naman pwedeng wala yun una best. Di ba? Pero, yun yung kadalasang sinasabi ko niya pag nire-reject di ba? Kasi ang magandang usapan nung sa fellowship, hanggang kailan mo share hanggang tinatanggap. Kaya hanggang kaya mo share. Hanggang kaya mo. Ano mo? Huwag kang maglagay ng timeline unless diretso niya sabihin na ayaw na. Pero hanggang ngayon parang feeling mo walang nangyayari. Malay mo, feeling mo lang. Malay mo, ganun. Verse. Hindi ka naman dapat result-oriented diba? Maging faithful ka lang sa obedient-oriented. Correct, sir. Last 21. Never nagkasala si Christ. Totoo naman. Pero para sa atin, tinuring siya ng Diyos na makasalanan. Para pag nakapag-isa tayo sa Kanya, magiging katanggap tayo sa Diyos. So nakita mo, He became sin. Tanda ng term dito, He became sin, hindi He sinned. Magkaiba yung nagkasala sa ginawa siyang representation ng lahat ng kasalanan. So, ang point dito is si Jesus namatay para sa atin in order for us na magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos Ama. Also, sinabi din dito na si Jesus ay hindi alam ang kasalanan. For He made Him who knew no sin. So, ibig sabihin, repulsive siya or very foreign sa kanya yung idea ng kasalanan. Tapos sabi doon, we might become the righteousness of God. Nagkaroon kasi ng tinatawag na spiritual exchange na tayo tinanggap na ni God the Father, si God the Father for a little moment or time, nireject niya nireject niya. He turned his back. He turned his forsake. Kasi sabi ni Jesus, my God, why have you forsaken me? At saka Isaiah, di ba? It pleased Yahweh to crush his own son. So, ano yung point? Nagkaroon dito ng tinatawag na exchange. Beautiful exchange. Okay. Glorious. So, yun lang. Si Jesus, parang ginaya niya si Isaac na alam niya na siya yung sacrifice. Pero kumbaga is substitute. Hindi siya nag-shrink off. Kumbaga hinarap niya ng buong lakas yung suffering. Foreshadowed siya ni Isaac. Foreshadow. Yes. Napakadami kayang foreshadowing sa Old Testament. Madami mga prophecy na na-fulfill. Di ba? Doon yung God will provide. Tapos papatayin yung anak niya, di ba? Tapos God will provide. Napapatayin tayo ni God the Father pero nag-provide si Jesus ng way, ng truth, and life. Ram. Tupa. Substitute. Mamamatay. Kordero ng Diyos. Di ba? Yan lang. Ayun naman. Tapos na. Hanggang 21 lang naman. Okay, yun lang. Thank you guys sa pagsama sa amin. At God bless everyone. Okay.